Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Tiger from Tiger Channel at maraming salamat doon sa mga nag-subscribe po sa ating channel. Thank you at sana po ay patuloy nating i-share itong aking channel na ito. Maraming salamat po sa inyo at kung saan mang parte ng mundo kayo naroon, sana po kayo ay nasa ligtas na kalagayan at maging masaya lalo na sa panahon ng Kapaskuhan, anuman ang sitwasyon ng ating buhay sa panahong ito. Maraming salamat. At by the way, pag-usapan natin itong kung mayroon kasing Katniel issue, yung paghiwalay ng Katniel na kung saan ay higit isang dekada na ang kanilang pagsasama at bigla hindi natin akalain na sila ay maghihiwalay din. Pero sa bagay wala naman talagang permanenteng relasyon, lalo na sa panahong ito na ang tao ay sabi nga na sa Biblia ay worst na, no? Itong panahon na ito. Ngayon sa political scene naman, itong BBM Sara ay tila doon din ito para papunta, no, yung paghihiwalay ng dalawang BFF, no, itong partnership na ito ay binuo sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos at ni Gloria Macapagal Arroyo. So ngayon dahil magkakaiba ng views ang pangalawang pangulo at ang presidente pagdating naman sa ating mga insurgency, sa mga rebelde, na kung saan ang ating pangalawang pangulo ay meron talagang karanasan sa mga nangyayari tungkol sa ating bayan na kinasasangkutan ng mga rebelding NPA. Ngayon ang ating pangulo at ang kanyang mga kaalyado sa Congress ay gustong bigyan ng amnesty or simulan ang pag-uusap tungkol sa pagpapalaya, no, nitong mga rebuilding NPA, na kung saan ang ating pangalawang pangulo ang nagsabi na is a pact of the devil daw itong usapin ng peace talks with the communist rebels, no. Of course ang ating pangalawang pangulo bilang local executive sa Davao City, na kung saan ang Davao ay isa sa mga kuta ng mga NPA dati at ngayon ay insurgency free, ay mayroong karanasan talaga at kilala ang itong mga, well, ilang billion ba naman ang kanyang intelligence fund, so may information talaga siya sa galawan ng mga NPA, na ngayon ang ating Pangulo ay malayo ang kanyang karanasan pagdating dyan. So kaya tutol yung ating Vice President kung ano man ang usapin tungkol sa amnesty na ibibigay sa mga makakaliwang grupo at sa mga armadong makakaliwa, no? So ito ay marami, no? Una yung pagtutol ng ating pangalawang pangulo na dito muna ilagak sa ating bansa ang mga Afghan nationals na naging dating empleyado ng US Embassy sa Afghanistan. So tinututulan yon ng ating pangulo dahil secured ng ating pangalawang pangulo dahil security threat siya talaga sa atin, no? So tingnan mo naman yung mga bayan na kung saan ay welcome ang mga immigrants, di ba? Yung Europa at ang Amerika. Tingnan nyo yung maya-maya may mga rally, maya-maya may nagsaksakan. So sobrang delikado talaga. Yun yung ayaw ng ating pangalawang pangulo, na mauwi tayo sa ganyan kung payagan natin ang Amerika na magpapasok ng mga Afghan nationals dito sa ating bansa na hindi dumaan sa immigration screening process, no, kung sila ba ay hindi security threat sa ating bansa, no. So magkakaiba ng views ang pangalawang pangulo at ang pangulo tungkol naman sa ating national security. Okay? Ngayon, ang leadership kasi ng House ay pinsan ng ating pangulo. So of course, lahat ng bagay na konektado sa pangalawang pangulo kay Duterte ay pinag-initan ngayon. Ngayon ang pangulo na si Marcos ay tahimik lang sa mga issue na binabato sa kanyang BFF kuno na si Vice President Sara Duterte. So yung kung tinuturing mong BFF si Sara, bakit ka nanahimik? Bakit hindi mo kayang depensahan at kayang pigilan yung iyong Speaker of the House? Kamag-anak mo yan, no? At saka si Amy Marcos, bakit tahimik lang? Hindi naman sinaway
itong ating Speaker of the House, no? Kamag-anak niya naman 'yan, pinsan sila. So bakit pa pinag-iinitan talaga ang mga Duterte, no? So ang mga Duterte ay malaki pa ang hatak sa masa. So ibig sabihin yung support ay medyo malaki pa, malakas. At ang mga vloggers ng mga Duterte ay mga matatalino at maraming mga supporters at magaling magsalita. Okay? Sila nga ang dahilan kung bakit nanalo si Duterte noong 2016 kahit wala itong malaking pera para tustusan ang malawakang kampanya nationwide para siya ay manalo bilang pangulo. So mga vloggers, social media influencers ang tumutulong. So ito na naman pinapasok. Nagsusugal si Martin Romualdez sa kanyang political career. Akala niya naman ay kaya niyang labanan. Ang lahat ng aksyon ng ating Speaker of the House ay bumabalik sa kanya, bumerang sa kanya, no? At apektado dito ang relasyon ng Marcos at Duterte na dapat ay hindi damay. Well, dahil nanahimik ang ating Pangulo, so damay din siya talaga at wala siyang stand kung saan siya papanig, sa kanyang pinsan. Kung sa bagay ang Pangulo ay last na kasi itong bilang presidente, wala ka namang inaambisyon pang ibang pwesto, kung baga presidente na talaga is the ultimate position in a political landscape. Kaya siguro wala na siyang pakialam kung anong gagawin nila kay Sara Duterte dahil wala rin namang at stake na sa kanya. Sa after ng kanyang terms ay wala na siyang tatakbuhan pa. Well, ang tanong na lang kasi dito, if you survive your 6-year term as president, that's the question kung ayaw mong stabilize yung friendship with Duterte at patuloy mong hayaan lang ang Speaker of the House, baka you might not reach your full term as president of this country, no? Baka yun naman ang masamang consequence sa iyong pananahimik, or maulit yung ang nangyari sa iyong tatay nung panahon noong 1986 na kung saan kayo ay na-exile sa Hawaii, o baka maulit naman, no? So dapat manindigan ang ating Pangulo kung saan siya papanig. Okay? Huwag niyang pansinin niya kanyang pinsan, wala ng political career yan. Binoto lang yan ng 180,000 sa kanyang distrito, pero national, walang political career, lalo na ngayon na sirang-sira na talaga si Martin Romualdez. Okay? Lalo sa Amy, may ambition pa yung mga anak mo, yung mga anak ni Marcos, may mga ambition pa yan. Kung ganyan ang inyong gagawin, talagang mapuputo lang inyong political career talaga, dahil mataas pa po ang hatak ng ating ng dating pangulo, no? So sana pag-isipan. Okay? So nauna lang itong Katniel, darating din sa punto na ang BBM Sara ay maghihiwalay din talaga, no? Maghiwalay, at ang kanilang paghiwalay apektado ang buong bansa, no? Sa kanilang paghiwalay as a unit team. Okay? So hindi maganda po, hindi makakausad ang ating ekonomiya kung ating political landscape ay hindi stable. Okay? So yun lang, maraming salamat at magandang araw. Sana patuloy po natin i-share ang aking vlog at patuloy po tayong magbigay. Araw-araw ko na itong gawin, ang pag-vlog, para bigyan ko kayo ng update tungkol naman sa mga nangyayari sa mundo, at dito hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati rin sa labas ng ating bayan. Magandang araw, maraming salamat. Bye-bye.